Again, our theme this month is God who responded in His own time. There's a lot of things that we need to understand. Ang Diyos po ay may sariling timing sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi po nagkakamali ang Diyos sa pagtugon niya. Kasi that is perfect. When this prayer given by God, you will be amazed on the result of our prayers and petition to God. Sometimes ang Diyos po ay may mga bagay siya na nais pakita sa iyo, but it's mamawonder mo ang God. Ma-amaze ka sa pagtugon ng Diyos dahil may isang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. At I would like to give you the recap. Last preaching that we have through the life of our pastor, Pastor Tony, God looks upon all with approval. Makita po natin dito na ang Lord ay nag-a-approve sa lahat ng bagay if ito po yung kalooban ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Today, we are privileged to hear the Word of God. God is online. Do you believe God is online today? Parang kakunti po ang naniniwala na ang Diyos ay online ngayon. Are you believe God is online today? Amen. We should believe on that sapagkat may isang Diyos po na tumutugon sa lahat ng mga bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. It is very familiar when it say online. There is an online class, there is a face-to-face, there is a blend, and even the transaction nowadays and even the businesses, they put on online. Why? Because there's a lot of things na privilege po sa lahat ng mga bagay na yan. The purpose is easy to communicate, facilitate, exchange information, at higit sa lahat, makita po natin fostering connection between two people and other people. And it is not just because it is trending, but makita po natin dito na nakakaroon po ng through online, there is an interaction, collaboration, and assessing information in everything. Ito po yung online na tinatawag. So, pinadadali po ng teknolohiya ang ating communication sa buhay na ito. Kaya nga makikita po natin, if somebody is online, you can text and messaging the person you want to message. Right? Kasi it is online. But ang nais po natin makita natin dito is ang Diyos po ay laging online. May mga hotline ng Diyos na dapat po nating makita sa buhay na ito. Pag sinabing online, tinatawag natin ito na merong tinatawag na kasiguraduhan, kasi online po Makikita po natin yan. It is obviously na makikita po natin. Now, makikita po natin there's a lot of assistance when it comes to online. May mga hotline po na tinatawag dyan at pwede mong tawagan ito, especially sa mga panahon ngayon. Kapag ikaw nasa Qatar, makikita po natin may mga assistance po, human assistance. Ang Qatar, may tinatawag na 999 at you can call every moment, every hour, you wanted to call them for the assistance. Ano man ito, tutulungan kanila. Hindi po ba? Ito yung mga makikita nating maganda sa bawat bansa na meron. If you are going to US and you want to stay there, there is a 199 na tinatawag. Lahat ng bagay na yan online. At through this, makakaano po sila, nakaka-respond sa nais nilang gawin. Nabaliktad po, 911, tama. Ngayon po, makikita po natin dito na ang lahat ng bagay nito, they are responded on time because they want to help the community. Makita po natin ang konsepto ng mga bagay nito ngayong umaga. Kapag tumawag ka lamang, makikita mo yung assistance na ito. It is a very clear po na mayroong mga taong tutulong sa iyo. At yun yung magandang maramdaman sa bansang ito as a security ng ating pong buhay na may tutulong sa iyo. But it's to this different thing po yung nais nang ipakita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin ngayong umaga. Makikita po natin ang benepisyo ng lahat ng bagay ngayong umaga. If you call on this hotline, you will receive the assistance from them, right? But makikita din po naman natin, ano ba ang assistance na nagmumula sa ating Panginoon?
Makita po natin dito, in Psalm, sinabi niya dito, saan ba nanggagaling ang tunay na tulong ng bawat isa sa atin? I just want you to concentrate on this passage. Sabi niya, my help comes from the Lord, the creator of heaven and earth. May he not allow your foot to sleep where your protector not sleep. Ang Diyos po ay hindi natutulog sa bawat sandali ng ating buhay. Makikita po natin dito na ang dapat pamantayan ng isang tao ay ang Diyos na kung saan siya po tumutulong at siya po yung dapat na makita natin sa mga kapanahunan ng ating mga pangangailangan. Hindi lahat ng panahon, ang 999, 911 ay nahandyan lagi sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais lamang po makita natin dito ngayong umaga na ang Diyos po ay hindi natutulog sa bawat sandali ng buhay. Maaring ang mga taong ito ay may tulog din sila, napapagod din kasi sila. But today, gusto ko lamang po makita natin dito, hindi lamang siya tumutulong, nagpo-protect pa siya. At hindi siya natutulog. At makikita natin dito na ang tulong nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan. Yung inais na i-develop ngayon. At makita po din natin dito, ito is just a familiar verse, si Jeremiah 33:3. Ito po daw yung hotline ng Diyos na dapat tawagan ng bawat mananampalataya. Ngayon makita natin dito, sabi niya, call unto me and I will answer you. And I will tell you great, mighty things which you do not know. Ang laki po ng pagkakaiba kung titingnan mo yung human assistance and God assistance. Napakaganda po ng isang bagay na tayo po ay magkaroon ng idea sa ino-offer ng mundo na kung saan kailangan po natin. But iba po kapag tumawag tayo sa Diyos. Ano ba dito yung sinasabing great and mighty things na hindi natin nalalaman? Ibig sabihin na kapag tumawag po ang isang tao sa Diyos, ang Diyos ay may pinapakita, may pinapaalala, may pinapahiwatig sa mga bagay natin na hindi nalalaman. Ibig sabihin po, ang kagandahan nito, hindi lamang ikaw natutulungan ng lahat ng bagay na nais ng Diyos na makita mo, kung hindi maiintindihan mo ang plano ng Diyos sa mga bagay na ito. At ito po yung assistance na nagmumula sa Diyos na dapat nating makita. Kaya nga, makikita po natin, hindi dapat maging kaisipan ng isang Kristiyano ngayong umaga na huli na lamang ang pagtawag natin sa Diyos bago ang lahat. Kasi makita nyo po ang kagandahan ng inuuna natin ng Diyos, may mga bagay siyang idinidil na dapat maintindihan mo kapag tumawag ka sa Kanya. Kaya nga sinabi sa Kanya, sabi sa atin, I will tell you great and mighty things. Ibig sabihin, ito yung pagkakaiba na ang taong tumatawag sa Diyos, mas naiintindihan niya yung mga plano at layunin ng Diyos sa buhay na ito. Ito po yung kaibahan. Ngayon makikita po natin, just sa Diyos na pinagmumula ng unlimited na bagay at sa mga taong ito, it's a very good thing din na meron po pinuprovide ang bawat bansa ng 999, 911. It's okay. But today, ano ba po ba yung ini-instruct ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin? There is a one God who answer. And there is a one God who reveal the mighty things na mga bagay natin na hindi naiintindihan. Ang Diyos hindi lamang nagpo-protect sa iyo, kung hindi nagbibigay sa iyo ng talino upang maintindihan mo yung great things and mighty things na tinatawag. Makita po dito, sinasabi niya, hindi lamang ang malaman mo ang dakila at kapangyarihan
kung hindi ipararanas ng Diyos sa iyo. Ikaw mismo yung makakaranas ng bagay na ito. This is our text for today. Let's meditate this word upon reading the word of God this morning. He said in His word, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Let's all pray. Heavenly Father, once again, we acknowledge that you are in our midst. We ask for the wisdom and help from the Holy Spirit to sustain the knowledge and divine wisdom that comes from you. Lord, for us to understand, O God, your very word. Lord, use me only, O God, as your mouthpiece, so that I may speak, O God, with boldness through your word that I'm sharing, O God, today in the midst of your wonderful people. Holy Spirit, walk in our midst, touch our heart, O God, for these promises that benefits our life, and to trust you today and forever. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. I-dissect po natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Sabi niya, ang Lord, He is online today. Ang tanong, sino ba yung nakikinig sa Diyos ngayong umaga? Kung nakikita po natin na ang Diyos ay online at na hindi siya natutulog base dun sa sinabi natin, saan ba nakikinig ang Diyos? Sino ba yung mga taong ito? Number 1, sabi niya, sapagkat inilagak niya ang kanyang pag-ibig sa akin. It is a very clear po sa Diyos na kung sino yung taong umiibig sa Diyos, normally, at I'm pretty sure, na yung taong ito ay pinakikinggan ng Diyos. Makikita po nyo dito, there is always requirement why God is listening to His people to answer their prayer. Sabi niya dito, because He has set His love upon me. Sapagkat inilagak niya ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't, therefore, sabi niya, I will deliver him. Dito pa lamang, it's very clear na ang lahat ng taong umiibig sa Diyos, yun ang nire-respond ng Diyos. Now, ang tanong, isa ba tayo dun sa umiibig sa Diyos? Ang liit ng boses. Now, ano ba yung ini-establish ng Diyos dito? Natural po sa Diyos, sa tao kasi ang laging humingi sa Diyos. We all know that He is a powerful God. Nothing's impossible to God. Alam natin yun. But always remember that there always requirement when you call upon God. Hindi ba? Ang Rescue 999, hindi darating yan kung walang mga details ang buhay mo. Tinatanong, saan location, saan ganito. At ang Diyos may requirement din. It is a very clear po ngayong umaga na kaya minsan ang ating mga panalangin sa Diyos naantala, hindi tinutugon ng Diyos, kamusta ang pag-ibig mo sa Diyos ngayong umaga? Kaya nga sinabi niya,
Because He has set His love upon me, therefore, I will deliver him. Nagdi-deliver pala ang Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Paano kung wala kang love kay Lord? Is He still delivering you? Nais ko lamang pumakita natin dito yung konsepto kung bakit ako humingi sa Diyos. He's online. For sure, pag nanalangin ka, tutugon. Pero sinabi dito ng Psalms, ito yung hari. Sabi ni Haring David dito, because He has set His love upon me, sabi ng Diyos, therefore, I will deliver him. I will set him on high. Sabi niya, because he has know my name. Hindi nyo pa ba alam na kapag ang anak nyo, ang isang taong boses ay familiar sa inyo, malayo pa lamang, kapag laging tumatawag sa inyo ang taong ito, you are very familiar in this kind of voice. Malayo pa lang yan, naririnig mo na at nakikilala mo na yan. How possible na makilala ng Diyos ang isang tao na madalang pa sa patak ng ulan, go into the presence of God? Hindi ka makikilala ng Diyos ang boses mo kung ang dalang-dalang mong manalangin para sa Diyos. Ito po yung battle sa atin, ito po yung challenge ngayong umaga. Because He has known my name. Ang taong kumikilala sa Diyos, ito yung mga taong umiibig sa Diyos. And they want to spend more time to God because they want to know deeply God in their life. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. Yun pala. Meron naman palang dapat mangyari upang maranasan mo to. Dapat unang-una may pagmamahal sa Diyos. Ang mga taong naniniwala na in times of trouble na handun ng Diyos sa kanyang kalagitnaan. I will deliver him and honor him with long life and I will satisfy him and show him my salvation. Sabi nga niya sa Tagalog, siya ay tatawag sa akin at ako ay sasagot sa kanya. Sasamahan ko siya sa kagipitan, ihahatid ko siya at paparangalan. It's a very clear, oh. Yung mga tao daw na umiibig, they love to communicate with God, inihahatid tayo sa tagumpay ng buhay. Hindi lamang pala just basta tumawag ka sa Diyos, 24/7 online ng Diyos, kung hindi sinasamahan ka ng Diyos sa mga bagay na ito. Sa mahabang buhay, ibibigyan ng kasiyahan ko siya at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Sasamahan. Ngayon, paano natin mararanasan ang pagliligtas ng Diyos at sasamahan ng Diyos kung hindi naman natin nagbibigay tayo ng time sa Diyos? I will encourage everybody today, if you want to bless by God, dapat kilala mo yung Diyos na nagbe-bless sa'yo. It's not an overnight to know the plan of God for you. It is a long-term communication with God and long relationship with God to understand kung yung mga plano ng Diyos sa buhay. Now, the benefit of communication. Makikita po natin now, people are enjoying communicating because of this online communication. Connecting people, when you use communication, personal relationship, and social networking may connect people. Next of this is collaboration. Napapalawak po natin ang lahat ng mga bagay when it comes to communication. Ito po yung benefit ng communication. Facilitating information and access, dissemination, news updates, research and learning,
knowledge and sharing, supporting professional and activities, business communication, access to service, enhancing efficiency, accessibility, convenience, cost-effectiveness, and last, increase productivity. Ang lahat ng bagay na ito ay napakaganda po yan when it comes to communication. It's grow your knowledge, skill in everything through this communicating. But the other part ng buhay po natin, mas pinalalago ka ng Diyos more than this sa mga bagay na ito. Kasi ang lahat ng bagay na ito, ine-educate ka, ine-enhance, ang lahat ng bagay sa iyo para ma-update ka sa lahat ng bagay. Pero ang nais ng Diyos, communication, spiritually, sa buhay niya. It's more than this, God providing us para po maranasan po natin ang buhay na nais ng Diyos na maranasan mo. Kasi may Diyos na nagpapakita, may Diyos po na nagpapahayag sa buhay ng bawat isa sa atin. If we read the Psalms, it is a powerful declaration of God's unwavering love. Ito po yung context na natin dapat makita. Protection, faithfulness to those who seek Him and call Him God, offer a profound source of hope. The encouragement, you can only find it all in God, not in this world. Makikita po natin ang lahat ng bagay na yan, ipinrovide na ng Diyos ang lahat ng bagay when we call God. Ang nais lamang maintindihan ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, kung ano yung nararanasan ng isang tao at yung benepisyo ng isang tao kapag tayo po ay lumalapit in the presence of God. Now, ito po yung nais ng Diyos na maintindihan natin sa mga sandaling ito. Communication to God is the great demonstration of our affection to Him. Makita po natin dito, iisa-isayin po natin ang lahat ng ating binasa. He has set His love upon me. Pag sinabing He set love upon me, is setting love, God's means do it by choice. Hindi ka pipilitin ng Diyos na mahalin mo siya. Pero dapat maisip mo na ito yung tamang gawin sa buhay na mahalin ang Diyos. God is not waiting for our feelings. Dapat automatic yan na dumadating yan kasi mahal mo ang Diyos. At dapat makita po natin na ang pagpili na to sa pamamagitan ng iniisip natin towards sa God ay makita natin ito yung expression ng buhay to build yung love na nagmumula sa Diyos. Naniniwala po ako kapag may pagmamahal ng isang tao, laging tumatawag yan. Naniniwala po ba kayo doon? Kayo nga, umuubos tayo ng only calls, internet, kasi mahal natin ang isang tao. Then, it's the same thing with God. Kung mahal mo ang Diyos, you spend time more to God, to listen, and He's listening. Because you build, when you call to God, the one person, you build not just only relationship, but establishing His kingdom sa puso mo upang maintindihan mo ito. At ang pag-establish po, He has set His love. Ang pagsaset po ng pagmamahal sa Diyos, ito po yung kailangan. Many people nowadays, kaya maraming tanong sa buhay, they don't want to spend more time to God. How possible na makita mo ang plano at kagandahan ng Diyos kung hindi ka nagbibigay ng panahon para sa Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, nagbibigay ka ng panahon. And God listening to you and listening to Him. Reading what God has written to us. And that is His promises. Kaya minsan ang tao, bakit tayo nabobroke minsan? Bakit tayo minsan nalulus natin ang hope natin? Check these things. Baka nagkukulang tayo sa mga bagay na ito.
Speaking to God, it is prayer. Thinking of God, an occupied moment. Dapat ito yung laman ng isang mananampalataya para makita mo at i-demonstrate ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Adoring God, speaking of God to other, giving to God and making glad sacrifices to Him and for Him. Kaya nga sinasabi, He has set His love upon me. Inilalagak niya, nagbibigay siya ng time. Kaya tingnan niyo, lahat ng mga bagay, ang tao nagbibigay ng panahon sa Diyos, ito yung pinakikinggan ng Diyos. Nag-expend ka ba ng time with God? How possible? Na ang Diyos po ay tutugon sa mga panahon na nais mong tumugon siya. Kasi bakit? Spending time with God is a form of love to God. Hindi ka pwedeng magmahal sa isang tao na hindi mo kinakausap ang isang tao. It is impossible to build your relationship with someone else kapag hindi mo naman siya kinakausap. Kapag inspired ka nga sa isang tao, gusto mo siya laging kausapin, di ba? How much more God? Kapag nga ikaw inspired at kausap mo ang isang tao at in love ka, isineshare mo sa ibang tao. Ay, alam mo, nag-usap kami kanina, tumawag siya. Ay, totoo. Ano naman yun? Ay, kape muna tayo doon, di ba? How about us? Ganun ba tayo yung pagmamahal na nais ng Diyos? Ang Diyos din, hindi lang naman siya palabigasan na kapag gusto mong sumalok sa palabigasan, makakakuha ka ng bigas. Ang Diyos naghihintay din naman ng pagmamahal yan sa taong kumikilala sa Kanya. Because He said, He knows my name. Kaya ito yung kahalagahan. He has set His love upon me. Yung mga taong nagmamahal sa Diyos, yun yung hinahanap ngayon ng Diyos at yun yung malimit na pinakikinggan ng Diyos sa ating kapanahunan. Sabi niya dito, the importance of when God spoke personally and wonderful blessing over the one who loves and knows Him. May mga bagay po yan na makikita natin. There's always a blessing po. The blessing of His protection. I will be with Him. Sinabi niya kanina doon sa verse, I will be with Him. Kapag sinabi ng Diyos na I will be with Him, the blessing of His protection. Kaya po, dinisect natin ang word na ito, kapag tumawag ka sa Diyos, there's a blessing of protection. Kasi ang sabi ng Diyos, I will be with Him. Makita po natin dito, mismo ang Diyos, yung kanyang pagpe-praise to protect His people, acknowledging yung Diyos po sa buhay ng bawat isa sa atin. He promised. Ang Diyos po nangangako yan na sasamahan tayo sa mga bagay na in His presence is very significant. Yung presensya po ng Diyos sa pagsama niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi bakit? He said, it comes from the one with ultimate power and authority sa buhay po ng bawat isa sa atin. There is a blessing of protection kapag po tayo tumatawag sa Diyos. Dapat hindi tayo naboboard pagdating sa panalangin kasi there is a blessing of protection and He said, I will be with Him. Next, makita po natin dito, sabi niya, the blessing of His promise, I will set Him on high. Ibe-bless ka ng Diyos, hindi lamang sa pagtawag mo, kung hindi ilalagay ka ng Diyos sa dapat mong kalagyan. Kasi bakit? Mas pinili mong tumawag at magkaroon ng panahon sa ating Panginoong Diyos. I will place him out of the reach of all his
enemies. I'll we honor and enable him because he hath known my name. Kapag ang Diyos po kinikilala ng bawat tao, the Lord will lift up us, those who are people who knows His name. Sa pamamagitan po niya, pinakikita po ng Diyos dito yung honoring ng isang tao, ang nais ng Diyos na makita sa buhay po ng bawat isa sa atin. At makita po natin dito, nagre-render po ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin dahil ganun po kabuti ang Diyos na tinitingnan at pinakikita niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. At ito po yung kagandahan na dapat po na makita. Hindi lamang po tayo idinideliver ng Diyos sa buhay na ito. Makita po natin dyan, I will set on high. Ibig sabihin po, inilalagay po tayo ng Diyos sa lahat ng bagay at iniingatan sa ating mga kaaway. Hindi lamang yun. Ang privilege ng bawat isa po sa atin, yung kaparaanan ng Diyos na iligtas ka sa buhay na ito. At yung kagandahan pa rin nung sinasabi ng Diyos, kapag ang isang tao po ay sumasamba sa Diyos, kinikilala na sa yung Diyos, mas nagwo-work po ang Diyos sa buhay ng isang taong naniniwala doon sa kakayanan ng Diyos. Kilalanin po ang Diyos sa buhay, it is a very good thing po na kilalanin natin ang Diyos. Kaya nga sinabi dito, the blessing of His promise. Kasi may mga pangako po ang Diyos na dapat natin maintindihan when we call God in our life. At makikita po natin dito na hindi lamang iyon. Sineset tayo ng Diyos. At makikita pa po natin dito, ito po yung isa sa mga pangako pa rin ng Diyos. Kaya po natin hinimay-himay yung kanyang salita ngayong umaga, the blessing of His presence. Kaya nga ito po yung assurance ng bawat isang tumatawag sa Diyos na andun po ang presence ng Diyos. Dapat hindi po natin namimiss yung mga bagay na yan, I'll be Him in trouble. Yun po yung nais ng Diyos na makita natin sa lahat ng bagay. Ini-emphasize po yung nature ng relationship ng Diyos. Kapag may relationship, ang Diyos sa isang tao, ina-acknowledge po ng Diyos ang relationship na to at ito humahantong sa aktibong pagiging active ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi bakit po? Makikita po natin, there is a blessing in the presence of God. Always remember that. Kaya dapat ang panalangin, hindi po tayo dapat boring sa panalangin. Kasi bakit? Dito mo lamang makikita kapag nananalangin ka yung involvement ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay may pakialam sa buhay nyo? Bakit? Kasi nais ng Diyos na maranasan mo, I will be with Him in trouble. Kapag sinabi ng Diyos na nasa iyo ako sa mga panahon na may trouble ka sa buhay, ang Diyos He's actively involved sa lahat ng buhay na meron ka. Dapat makita natin ang involvement ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga yung promises na yan, ngayon madidetermine mo ang buhay mo na kung nahandito ka sa level na ito, na involvement ba ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo? Sa trouble mo, nahandun ng Diyos? Dapat iyon po yung makita. Na kapag tumawag ka sa Diyos, ini-involve mo ang Diyos sa isang relationship sa iyo. Ngayon sinasabi, kapag pinagkatiwala mo sa Diyos, ang buhay, involved na ako sa buhay mo. Dapat kung papakailaman ko ang buhay mo, papayag ka na pakailaman ko ang buhay mo. Kasi sabi niya, I will show you and teach you a great and mighty things which you do not know. Marami pang mga bagay na ipakikita sa iyo ang Diyos na hindi mo nalalaman, na naiintindihan. Kaya nga, yung involvement sa Diyos is a blessing of His presence. In His presence, may biyaya po. Bakit akala ba natin kapag tayo tumawag sa Diyos, just we call God and pray, there is a blessing sa lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay kasi may involvement po ang Diyos sa buhay ng isang taong mananampalataya.
the blessing of His promotion. I will honor Him. Kapag pala ikaw pumupunta sa presensya ng Diyos, ipararamdam niya sa iyo na may blessing ng promotion when it comes, when we pray to God. Kapag nakikipag-communicate sa Diyos, dapat makita mo na there is a blessing of promotion. Kaya nga sinabi niya, the blessing of His promotion, I will honor Him. Lahat po ng taong umiibig at kumikilala sa Diyos, dumarating po ang panahon na i-honor ka ng Diyos. When it comes to honor, ano po yung ibig sabihin nun? Ang sinabi niya, makikita dito, I will honor Him. Sabi niya, there is a blessing that some believers miss out on simply because they are always pretending do not trust to God, and they should. There's a psalmist quote in this verse, in chapter 14, call upon Him and seek satisfaction in what He alone can provide. Makita po natin dito na mismong sinabi yun sa verse 14 na I will honor those people na tumatawag po sa presensya ng ating Panginoon. Makikita po natin, ini-acknowledge ng Diyos ang isang taong lumalapit sa Kanya. I will honor. Ibig sabihin, kapag lumapit tayo in the presence of God, merong kalakip po ito na pagpapala na nagmumula sa Diyos. Kasi sinabi ni Haring David dito, na ang paglapit sa Diyos, merong kaakibat ito na pag-honor sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, may gantimpala o may pagpapala na nagmumula sa iyo na binibigay ng Diyos. Sabi niya doon, I will call Him and I will answer Him. Because, why? Because they know my name. Kung kilala ka ng Diyos at narinig niya ang iyong tinig, meron dong pagtugon po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon po makita natin, kapag ikaw'y nanalangin, may pakialaman Diyos sa buhay mo. Huwag mo lang hilingin to dahil gusto mong ipanalangin ang bagay nito. Kasi ang Diyos po involved sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kasi bakit mo tinawag ang Diyos? Kasi gusto mong maging involved ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, minsan, di ba, tumatawag po tayo sa ating mga kaibigan kasi gusto mong maging involved siya sa anumang problema na meron ka. Pero ang kagandahan nito, makita po natin dito, there's a blessing. Those who love God and acknowledge Him. Pag in-acknowledge mo ang Diyos, mayroong blessing po, pagpapala. Kasi kinikilala mo siya that He's a powerful God that can change the situation that you have. Even though, ano man yan, circumstances na yan, ang Diyos po, nahandun lagi. At ang kagandahan pati nito, na pinakikita sa atin ng verse na ito, although ito po ay maikse, the blessing of His prosperity. With long life, I will satisfy Him. Bili mo, binibigyan ka na ng buhay ng Diyos, pero sinasatisfy pa ng Diyos ang buhay na meron po tayo sa Kanya. Kaya nga ito yung pangako na ang mga taong kinikilala ng Diyos, yung mga tumatawag sa Kanya, ito yung mga taong nasasatisfy. Sabi niya dito, yung praises na acknowledgement sa Diyos na buhay, ito po daw ay nagpapahiwatig na higit na pag-alam, hindi lamang doon sa pangalan ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan po ng ating intellectual na naiintindihan mo yung pangako ng Diyos. Acknowledge God is not intellectual. Kaya mo ini-acknowledge ang Diyos kasi bakit? Ang pagpapahiwatig kasi ng pag-ibig sa Diyos, hindi lamang po intellectual yan, it is yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Hindi mo lang iniisip na dapat magtiwala ka kung hindi maranasan mo kung sino ang Diyos sa buhay. Dapat kapag ang isang tao ay nananalangin ka sa Diyos, dapat nararanasan mo kung sino siya sa buhay. Hindi lang dyan basta ka naniniwala kasi may isang Diyos na makapangyarihan. At kung ano ang kanyang ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. At ang karanasan na malaman po ang mga kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, ito po yung mahalagang bagay.
At ito yung resulta po ng relasyon na meron ka sa Diyos. Dapat nararanasan po yung resulta ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos kasi sinasatisfy po ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. At ang Diyos po, hindi lamang yung dumasagot sa ating mga suliranin at problema. Mararanasan po natin ang presensya niya sa mga panahon po na tayo po ay may problema. At pinapahayag po lagi ng Diyos na kahit anong mga panahon, na-access po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. You know, blessing of His prosperity. With long life, I will satisfy Him. Lahat naman po tayo, gusto nating maranasan ang mga bagay na ito. Pero siyempre po, makita po natin dito ang pagkakaiba lamang ng mga bagay na iyan kung paano ka magbigay ng time sa ating Panginoon. Next po, makita po natin dito, sabi niya, ito po yung isang blessing pa kapag tayo pumunta in the presence of God. The blessing of His preservation. And show Him my salvation. Pinipreserve po ng Diyos ang isang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi may Diyos po, hindi lamang siya, the blessing of satisfaction, ipinipreserve niya. Kung pag binigyan ka ng buhay ng Diyos na mahaba, hindi lamang sinasatisfy ng Diyos yan. Yung salvation na yan ay patuloy at ito po ay tumutukoy higit lamang doon sa physical na ating naiintindihan. Sinasabi dito po yung kahabaan ng buhay na nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin ay yung buhay na ganap sa presensya niya at hindi lamang doon nagtatapos ang buhay na nais ng Diyos na maintindihan natin, kundi yung buhay na na-accomplish po natin dahil may plano ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At ito po yung magandang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi niya, the promise of long life and salvation points to more not just physical longevity. It speaks to a life, live the fullness of God, presence and provisions, culminating in eternal life. Na makikita po natin, hindi lamang doon nagtatapos sa buhay na walang hanggan. Kung hindi, binasatisfy po ng Diyos ang lahat ng mga bagay nito sa buhay ng mananampalatayang patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya makikita po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, makita po natin, let's summarize on this na pinakikita po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan po, maintindihan po natin yung anim na 6P. The blessing of protection, the blessing of His promise, His presence, promotion, and prosperity, and preservation. Ito po yung dapat na makita natin sa mensahe ng Diyos ngayong umaga. Ano po ba yung makikita natin din lesson na dapat po nating makita ngayong umaga na pinakikita ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Ang lesson po na nais ng Diyos na makita natin sa chapter na ito, trust God's promises, seek God in prayer, live a life that reflects love God for God, remember God's presence in difficult time. Ito po yung dapat na makita at lesson. Kailangan ba ako magtitiwala? Titiwala kasi ako kasi may mga pangako ang Diyos at dapat ko din naman isik ang Diyos sa buhay na ito. At dapat naman mabuhay ako na kung saan nakikita yung pag-ibig ko sa Diyos at yung presensya ng Diyos sa mga panahon na kailangan ko siya, especially yung mga difficult o mahigpit na panahon ng aking buhay. Ito yung dapat na maintindihan ng taong tumatawag sa Diyos na buhay. Now, nakikita po natin ngayong umaga, before I end this, ano ba ang reason bakit ka tumatawag sa Diyos? God is listening 24 hours in our life, but dapat makita natin dito. Ano ba yung lesson? Kaya ako tumatawag sa Diyos kasi gusto kong magtiwala sa Diyos. Hindi lamang pagtitiwala, isinisik mo siyempre yung guidance when we seek God. Yung guidance din ng Diyos, hinahanap natin.
At yung buhay na to dapat nagre-reflect yung pagmamahal natin sa Diyos at yung po yung kahalagahan na makita natin, yung pagtawag sa Diyos yan yun po yung pagmamahal natin sa Diyos. Nga, the more na tayo po ay nagbibigay ng panahon sa Diyos, the more nakikilala mo ang Diyos kung sino siya sa buhay mo. And finally, makikita po natin dito yung presence ng Diyos sa mga difficult na panahon po ng buhay ng bawat isa sa atin. And for our conclusion, ano po yung sinabi ng Diyos dito sa ating conclusion, God's promise to answer prayers, be present in trouble, deliver and honor those who love Him, and grant them a long life and salvation, security found in dwelling in God's presence and blessings that comes from living a life of faith. Dapat makita po natin yun. Hindi lamang ikaw na nanalangin sa Diyos, pero kailangan din yung pananampalataya na nagmumula sa Diyos. At ito yung buhay ng isang Kristiyano kung bakit ka tumatawag sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.